Saan ginagawa to? Hindi ko gusto yung nangyari. Sabi nila, ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa tibok ng kanyang puso. Pero paano kung isang hindi inaasahang pangyayari ang yayanig sa lahat ng alam niya tungkol sa sarili niya? Isang gabi ng matinding kalasingan, isang pagkakamaling hindi niya namalayan, at isang lihim na maaaring tuluyang mapagbago sa kanyang buhay. Paano haharapin ng isang lesbian ang realidad na magising siyang may dinadala? Isang bagay na kailanmay ay hindi niya inaakalang maging bahagi ng kanyang kwento. Alamin natin ang kasagutan dito lang sa Kwento Natin To. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing. Sali tayo doon. Sige. Uy, pwede pasali kami? Sabihin mo muna sa kanya kasi siya yung leader namin. Marami na tayo! Tayo na kayo! Tayo na kayo! Sinong mag-aakala na yung kababata ko pala ay magiging espesyal na tao sa akin. Hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Ika'y sasalubungin. Habang si Louie naman at Jang ay magkarelasyon. Uy, friend! Next time na doon tayo sa dating babae natin. Sige, pero Okay, usama tayo? Hindi na. May gagawin din lang. Okay. Hindi inasahang si Louie pala ay matagal nang din may pag-ibig kay Jo. Isang gabi, may parting naganap sa kanilang paaralan at itinuloy nila ang kasiyahan sa bahay ni Louie.
Ngunit pagkatapos ng kasiyahan, may isang pangyayari na hindi inaasahan. Tubig. Tubig. Subukan mo yung suko. At maghihiwalay na tayo. Ano ang iyong naramdaman sa pangyayaring iyon, Jo? Sa nangyaring iyan po, sobrang galit na galit po talaga akong Kelly. Kasi simula bata, magkaibigan kami at pinagkatiwalaan ko siya. At yung kahalayan ginawa niya sa akin is isa yung sa pinaka bangungot sa buhay ko. Tapos sino namang mag-aakala na isang tomboy is nirape ng isang matalit na kaibigan. Kaya sobrang sakit. Ba yan? Bango naman ang pabango mo. Ba, ito yung paborito mong pabango? Pero ba't ang sangsang na amoy na yan? Grabe! Ang daming pinapagawang project nila, ma'am. May assignment pa. Tapos ka na ba sa assignment mo? Uy, kika lang ba? Wala, nahihilang ko eh. Kika lang? Uy, halina kayo! Sige, papunta na! Wala po na tayo, bawala pa si ma'am.
nagpapansin si Louie. La, Babe, bayaran mo notes. Nasa bago yun. Okay. Tawan mo ako. Bakit mo sa akin nagawa to? Nagkakadiri ka. Paano mo sa akin nagawa to? Paano? papaliwanag ako sa'yo. Mali yung iniisip mo. Hindi ko gusto yung nangyari. Ha? Hindi ginusto pero may nabuo? Ano? Sabihin mo na simula sa pool, hindi mo talaga ako gusto. Ano? Ba't natahimik ka? Sumagot ka! Sagot! Sumagot ka! I was raped! Raped by my best friend. Sorry. 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 I'm sorry. I can do this. Ikaw naman, Alan. What was your initial reaction when you found out that your partner is buntis? I reacted po based on my emotion. Kaya po, ano-ano po yung nasabi ko sa kanya ng mga masasakit na mga salita po. Without knowing po kung ano ang totoong nangyari po sa kanya. Ayoko nito! Ayoko nito!
so well. I ran some tests. Hopefully the baby is fine, but did not attempt to do that again. Because this time, you might actually lose your baby. So I will give you some medication and vitamins for your baby's health. And by the way, congratulations. Thank you, Doc. Ba't mo ba ako dito? Ano ang gusto mo? Hayaan kita makalbo sa idol? Pag hinayaan ko na ako kasi ayoko ng batang to. Wag. Walang kasalanan ng bata. Be natin to together. Stay with us. Be strong, okay? Just promise me na wag kang gagawa ng ikasama ng baby. Okay? Babe. Okay? Abortion will never be a solution. Do you understand, babe? Sorry din, babe, kasi hinusgahan kita agad. I'm sorry. Kaya natin to, okay? So sa lahat ng pangyayari ngayon, what makes you stay? Despite of everything po, nanaig pa rin po yung pagmamahal ko sa kanya. Ikaw, Jo, bakit mo naisipang ipa-abort yung bata? Kasi gulong-gulo po yung isip ko, Ed. Sa nangyari po yun, hindi po usual sa mata ng mga tao, lalo na kapag nasa mundo ka na punong-puno ng judgment. Kaya isang tomboy na buntis, tapos ano na lang sasabihin ng iba. Kaya yun, naisipan kong kung ano-ano na lang yung ginawa ko para lang, ayoko kasi ng anak noon eh. At mahirap po kasi ang sitwasyon na yun kasi kaibigan ko nga yung tatay ng magiging anak ko at hindi ko inaasahan yung mga pangyayari po na yun. Kaya po, ganun po yung nangyari. Naging open na din kami na sa relasyon namin at sa kalagayan ko. At natutuwa ako na unti-unti na kaming natatanggap ng mga tao. Kayang makipagpalitan ng buhay ng ina para sa anak niya. Bawat segundo may nagpapalaglag ng bata sa mundong ito. Pwede ang lahat ay aksidente at hindi ginusto ng tao, pero ang lahat ay kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabing kalooban ng Diyos na kinahasa ka, kalooban ng Diyos na hindi kayo nagmamahalan ng boyfriend mo, girlfriend mo, kalooban ng Diyos na hindi nyo pinlano yung bata. Pero ang punto ko, may dahilan din ng Diyos kung bakit nabuo yan. Dahil ang Diyos ay mabuti, mabuti rin ang dahilan niya. Kaya ito na yung pagkakataon na ituwid mo yung pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng tama at hindi sa pamamagitan ng isa pang mas malaking pagkakamali ang pagpatay ng bata. Mahal ng Diyos ang mga bata. Hindi lamang dahil inosente sila at sila'y karapat-dapat sa pagkahari ng Diyos, kundi dahil wala silang muwang. Mahina sila, kinakailangan nila ng tagapagtanggol. At kung ikaw na ina, hindi mo sila maipagtatanggol, ang Diyos ang magtatanggol sa kanila kahit sa iyo pa na sarili niyang ama o ina. Sa kabila ng lahat ng nangyari at sa maling desisyon na gawa ko, labis ang aking pagsisisi. At ngayon, mas nanaig ang tiwala ko sa Panginoon. Ano naman ang pinapipray mo? Pinagdasal ko ba? Sana healthy yung bata niya. Maaari siyang maging magana at mabuit kahit ganito tayo ngayon. Para naman yung ama niyan.
Wala na. Patay ka na dyan. Tuloy mo. Sige na. Yes! Panalo ako. Sino yun? Sino nga yun? Wala masabi. Kulit. Titingnan ko. Sabing wala nga. Balik-balik kasi makatok eh. Sabing wag na nga. Titingnan ko kasi pabalik-balik nakakadisturbo. May nilalaro ako. Ano ba? Ang ginagawa mo dito? Pwede na tayo mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alam ko na wala pong karapatan pero pwede bang pakinggan mo muna ako? Ano? Tutunga ka lang dyan? Sabihin mo na dapat mong sabihin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pati ako nahiya ko sa sarili ko kung anong ginawa ko sa'yo. Kung mababalik ko lang ang panahon ko, alam kong hindi sapat ang salitang sorry sa ako sa'yo. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kaya tawag mo. Hindi pa kita kayang patawarin sa ngayon. Kasi iniisip ko yung ginawa mo sa akin doon. Nagkakadiri ka. At kay Louie naman, at first, sobrang hirap magpatawad. Pero time heals, natutunan ko rin magpatawad. Kasi deserve naman ng anak kong kilala yung tatay niya. At hindi ko hahayaang maging siyang may puot at galit. Sobrang grateful ko din sa partner ko. Kasi napakabuti niyang tao. After all, tanggap pa din niya ako. And I can't wait to spend the rest of my life with Anna. Let's go! I'm excited! Yay! Oh my god, there's so many food, puppy! I want burger. This a burger? Yes. Okay, can I get this? Okay. Yay! Thank you,
Mommy. What's that? could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine. Would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want. Mommy, let's go! Papi, let's go! Papi, no! I think I'll picture us with the Oh my God, it's raining! It's raining! tears on your face. I'll leave my heart with your air. So let me fly with you. In a world that once tried to break her, she chose to rise. In a time when love was tested, she chose to forgive. And when everything felt too heavy to carry, she found strength in the very life growing inside her. She didn't walk an easy path, no one like her ever does. But through the pain, through the silence, and through the storm, she found something more powerful than fear, and it is love. This is not just her story, this is the story of every woman who was silenced. Every soul who's been judged, and every heart that dared to love in a world that told them not to. Beyond the storm, there is light, and beyond the pain, there is healing, and beyond the fear, there is a family. With you forever, so promise you. Sa kabila ng lahat na iyong napagdaanan, masakit yon na bilib ako sa iyo dahil nalampasan mo iyon. Pero bakit napili mong magpatawad? Hindi naman po lahat ng masasamang nangyari sa buhay mo is yung taong gumawa nun sa'yo is hindi mo na kayang patawarin. Pero it takes time po na napatawad ko siya. At yung fully na napatawad ko siya is nung nakita ko yung naging anak ko. Yun. Kaya napatawad ko siya. Hi, Joanna. You are aware that you're raised by the LGBTQ couple. Ano ang naging epekto nito sa iyo? Hindi ba naging hadlang ang kasarian for you to accept them? Opo, aware naman po ako na yung papi ko po ay isang tomboy at napapalibutan po ako ng LGBTQ people. At isa pa, hindi naman po sila naka-apekto sa akin kasi inalagaan nila po ako ng maayos at ginabayan. At saka kung hindi po dahil sa kanila, wala po ako dito. At sobrang blessed ko po na sila po yung naging magulang ko. Ano ang iyong mensahe sa mga kapwa mong napagdaanan ang unwanted pregnancy? Ang masasabi ko lang po is, abortion is not a solution. Kasi pag naisip mong i-abort yung bata, mas lalo pang magkakaproblema. Kasi po, isang kasalanan po talaga yung pag-iisip mo lang ng pag-a-abort ng isang bata, kasalanan yun. How much more na pinalaglag mo talaga yung bata. Kasi wala namang kasalanan ang mga bata eh. Ang mas kasalanan is yung ginawa mo yun at hindi na-experience ng magiging anak mo kung ano yung mundo. Hindi niya makikita kung ano yung kagandahan ng mundo at ano yung magiging future na dito sa mundo. Kaya sa mensahe ko lang sa lahat ng nakaranas ng unwanted pregnancy is always choose the right thing to do kasi para lang naman din yan sa ikabubuti ng gusto mong mabuong pamilya. Sa bawat kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay, may aral tayong mapupulot. Mga aral na natuturo sa atin ng tibay na loob, pagmamahal at pag-asa. Dahil sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay, may puwang pa rin para sa pagbabago, pagpapatawad at bagong simula. Ako po si Shama Becerra at ito ang tunay na kwento ng buhay na ating binigyang buhay. Dito lang sa kwento natin po. Hanggang sa susunod nating pagsasama, tandaan, bawat kwento ay may puwang sa ating puso at sa ating buhay. Ito ang kwento natin to.